Kumusta po mga ka-59 and have a blessed day po sa lahat po ng ating mga followers at saka po doon sa mga security personnel po natin na lagi nakasubaybay sa ating mga vlog, and ingat po tayo palagi. Lagi po nating isipin yung maximum tolerance and lagi po nating pag-aralang maigi yung mga rules, mga protocol sa ating po mga area of responsibility na sa ganun po maipa-implement natin ng tama. Okay, so ito po yung ating ngayong bibigyan ng sagot doon sa mga laging tanong ng ating mga followers about doon sa paano daw magiging maayos yung kanilang detachment, kasi mostly magulo, kahit anong gawin ng leader or ng officer talagang hindi maibigay ng tama or nagkakaroon ng misinterpretation or conflict doon sa officer, ganun din sa assistant at sa mga subordinate. So, paano ba natin maanin yung mga, kasi we work as a team. Tandaan po natin sa isang detachment or kahit ilan, dalawa, tatlo kayo, dapat work as a team. Pagtingin po natin yung higit nating pagyamanin, yung pagtutulungan, at especially, siyempre, yung pag-uunawaan at pagbibigayan. Kaya nga, we work as a team. Dapat ang tawagan natin ang teammate. Diba? Teamwork tayo dito. Mahalagang aspeto po kasi sa trabaho nyo, magkaroon tayo ng magandang rapport sa bawat isa. So may binigay po ako na 6. Ito po yung title po ng ating ngayong topic is about po sa the 6 elements of effective team. Ano ba itong 6 na elemento na to na siyang upang maging maayos yung team natin? Siyempre, magsisimula po yan sa officer, sa mga detachment or kahit saan. So sino yung nag-handle nung area na yun? Kasi tandaan po natin, tayo mga officer po, 80% ang pinakamalaking role natin sa detachment natin, and 20% lang po sa ating mga subordinate. Siyempre po, may participation sila. Kaya po pag mahina, excuse me, palpak ng ating detachment, may problema pa tayong mga leader dyan. Kasi sa atin po lahat nakabangga mga yan. Okay, ano po yung una? What are the 6 elements of effective team para po lalong umigting o maging maayos po ng ating detachment? Una po is goal. Dapat po meron tayong goal. Ano ba yung goal natin as a team doon sa detachment natin? Siyempre po, ang goal natin, number 1, masustain yung mga needs ng ating mga mahal sa buhay at ng sarili natin. That is the first goal, siyempre. Alang una yung goal ng company, kaya nga nagpunta niya, siyempre dapat gusto mo ng trabaho dahil kailangan mo ng sweldo. So, kailangan i-sustain yung goal mo at gagamitin mo yung trabaho mo na yan in a good way para yung goal mo na yun masustain. Diba? So, gumaganda ang trabaho mo or meron kang plano sa buhay, and then gumaganda pa yung trabaho mo kasi kailangan mo pagputihin ang trabaho para hindi ka mawalan ng trabaho. Precisely, diba? Or, lalo kang ma-promote ka para at least magdagdag ng income, makatulong ka sa mga kasama mo. Dapat yun po lagi ang goal. Una ng leader. At yung team natin, ano yung goal nila? So, tayo ang mag-fit nun. Bakit kailangan natin pagtrabahuan ng tama yung trabaho natin as a mga security personnel? Or ganun din yung mga ibang empleyado. Di ba? Para at least alam nila ano yung goal natin. Kailangan ma-renew yung contract natin susunod. Di ba? Kahit yearly ma-renew yung contract natin, that's our goal. Paano yun? Para pagbutihin yung trabaho. Kasi kung willing tayo dun sa area, maganda yung pakita sa atin ng management, syempre gusto natin ma-renew yung contract. So, goal. Magandang goal yun eh. At the same time, ang agency natin, kasama na sila dyan. Pag maganda ang goal ng isang detachment, natural, pati ang agency kasama dyan. Kasi sila yung pinaka-mother natin eh. Kumbaga, naandun tayo nakabangga sa kanila. Kailangan natin pagbutihin para yung agency natin maging maayos din doon sa client. Di po ba? So, yun yung goal. Pangalawa po, sabi ko, ayos na yung goal ninyo, maayos na. Pangalawa po is yung roles. Ano yung ganap o mga ginagampanan, mga task ng bawat isa sa area ninyo? Dapat naka-akma sa kanila na i-implement natin or na ipapaliwanag natin mga officer ang bawat trabaho ng bawat guard po natin sa detachment, kada post. Siyempre, iba-ibang post, iba-iba yung transaction na nagaganap, iba-iba yung mga policy na ipinapatupad po dyan. Di po ba? Kaya kailangan po alam ng bawat isa natin yan, na mga tao natin. So, saan magmumula na para matuto? Siyempre, sa mga leader po. Kaya kailangan po ang mga officer, nagtuturo po talaga. Hindi po pwede na authoritarian lang na ako, no, you are a leader. Paano bang isang leader, di ba?
So may mga vlog na rin po ako niyan. So ulitin lang din po natin, dapat ang leader po is tumutulong, umaagapay, umaalalay, nagtuturo. Tayo nagsiserve dun sa mga tao natin para malaman nila ano ba yung trabaho na gagampanan nila. Kasi sabi ko kahit ilang dekada ng security personnel yan, pagbago sa area nyo yan, back to zero po yan. May mga knowledge siya, aware siya doon sa mga, pero hindi ganun ka lihitimong akmang-akma yung kanyang pinanggalingan na dadaling niya doon sa detachment mo. Kahit man tayong mga officer, di ba? Pagpunta natin sa detachment natin, back to zero. Mangangapa tayo, aaralin uli natin. Di ba? Kaya nga ako, ayoko nagpabago-bago ng detachment. Nag-usa sa detachment ko, pagbubutihin ko na para tumatagal ko ng taon talaga. Hindi yung buwan lang, lipat na naman. Mahirap po yung ganun eh. Kasi wala kang, parang hindi mo na ibibigay ng tama yung trabaho mo. Kahit man maganda naman yung binibigay sa yung fee, hindi mo na susustain kasi ikaw na po yung may problema niyan. So mahalaga po talaga ng isang leader, kailangan yung commitment po niya. Dapat number one sa kanya nagmumula yung goal. And then yung roles, unti-untiin natin kung saan natin i-disseminate sa kanila. At dapat tinuturo po yan. Kasi pumalpak po yan, lahat po madadamay yan. Okay, pangalauna po natin is goal, pangalawa is roles, pangatlo po is ways of work. Paano ba tayo magtrabaho? Paano ba ginagampanan nila yung trabaho? Ano yung pamamaraan na ginagawa nila? Diba? Kaya ba nilang i-implement ng madalian yan? Or paano natin gagawa ng twist yan para yung mga medyo masamot sa aring trabaho ma-organize natin? Diba? Katulad niya sa halimbawa po sa mga logbooking. Paano kayo gagawa ng report kung wala kayong ginagawang pamamaraan na kailangan mo munang hanapin sa lahat ng logbook? Kung halimbawa 3 months na hinanap ng management na gagawa natin ng report. Sa 3 months na yun, ilang logbook na yung dumaan sa mga guard niya. Tapos wala pang organized na ng mga logbook, saan na lang ipaglalagay yan. So paano? Sa amin po kasi mga logbook namin naka-organize po yan, may tagging. Talagang kailangan niya kung kailan nagsimula at natapos yan, hindi nakatag, hindi naka-file po yan. Hindi po pwede kung saan-saan lang nakatapon yung mga logbook. Ginagawa namin ang sanksyon ng mga guard namin sa ganyan. At bakit? Dapat tinuturo ano ba yung halaga ng mga gamit na yan, yung mga equipment, yung mga tools na yan. Dapat po nasa sa ating officer na dinidisseminate po yan. Kasi dyan magsisimula yung ang security natin, magiging aware sila ang kahalagahan ng mga equipment, mga tools na binibigay sa atin ng agency. Diba? So kasama po yun. Ways po yan kung paano po natin ginaiano yung trabaho. Okay? So number 4 po natin is relation. Kailangan po yung relasyon ng bawat isa. Hindi po ilan na lang yung guard, sila pa nagtatalo-talo, hindi magkasundo-sundo. Mas malapit pa doon sa mga ibang, hindi natin sinasabing lalayo tayo sa mga isa. Kumbaga, we are security, dapat andun yung rapport, yung good camaraderie ng bawat isa. Nagkakaisa, nagti-team, may teamwork. Parang basketball, di ba? Naglalaro ng basketball, kailangan team kayo kung kayo magkakagrupo. Hindi po pwedeng kanya-kanya. Pag kanya-kanya, italo talaga kayo agad. Kanya-kanya dribble ka, di mo kayang isip, ikaw na mag-ano hanggang sa ma-foul ka dyan. So, kung may parang isa, ibigay. Ganoon din sa trabaho. Kung halimbawang masyadong overload na yung kasama natin, ikaw naman, wala ka ganong ginagawa sa area mo, or sabi siya, ako na lang yan, body. Ano ko naman yan medyo kaya kong gawin dito yan. Di ba? May mga ganon Kasi may mga task ng security, minsan, ang daming paperworks. Kami nga nung time no, when I was in Bulacan, kaming gumagawa ng DTR ng mga empleyado ron ang dami nila, halos 1,000. So minsan outgoing na ako, nagagawa pa ako ng pero kasi nga isasabit namin sa admin kung kukuha sila ng para pampasahod sa kanila. Kumukuha ng mga time in, time out. So, kung overload, tulungan natin. Ihati-hatiin natin. Para hindi naman masyadong maano yung mga tao natin. Diba? So, dapat ma-disseminate po natin ang tama sa kanila. Po. So next po, kaya mahalaga po yung relation sa bawat isa para naandun yung hindi ka mahihiya kasi pag may samaan na loob niya na may personal, hindi napapansinin niya, ganito guys, so mawawala na sa isa yung trabaho natin. Kaya napakahalaga po ng relasyon sa bawat detachment po. Kailangan nandun yung pagmamahalan, pagkakaisa, unity. Diba? Yun napaka nun may malasakit, napakagandang term doon. May malasakit ang bawat isa, hindi yung kanya-kanya. Minsan magkakasama sila pa yung nagkakagulo-gulo. Diba? Galit dun sa kasama. Dapat hindi po ganun. Ipakita natin yung magandang tandem ng bawat isa. At dapat na ituturo po yan ng mga officer. Mahirap yung mayroong samaan ng loob, diba? Okay.
So, next po natin dyan is, number 5 po natin is passion. Kailangan maipakita o maipadama natin sa mga security personnel natin yung kahalagahan. Ano ba yung gusto mo sa trabaho? Masaya ka ba? Are you passionate enough to do something better para sa trabaho mo? Dapat na-i-implement natin na i-assist natin yung mga tao. Kasi ako din sinasabi ko, kung hindi nyo ganap na gusto ang pagiging security guard or lady guard, na talagang kahit anong gawin mo hindi, kawala po tayo. Hindi tayo mag-grow sa buhay. Kahit naman sa aspeto Diba, kahit halimbawa sa course, gusto mo nag-kolehiyo ka, ang gusto mo maging mekaniko, ang gusto naman ng nanay mo or tatay mo maging doktor, kaya ayaw mo nga nun So pipilitin mo lang kasi gusto na magwala, ano mangyayari? Hindi ka magsasucess Kung ano yung gusto, doon ka. Ibigay natin kasi that's your passion. Diba, gusto mo magluto, edi sa cooking ka. Magluluto ka, tapos ang kinukuha mo course, mananahi. Ano yun? Diba, mawawala yung linya mo Kumbaga, against dun sa gusto mo, yung ginagawa mo. Diba? So dapat, pag gusto mo gusto kong magising ng maaga. Ang sarap maglinis sa mga paraphernalia. Gusto kong lagi magplansya ng uniform. At gusto kong lagi nag-i-implement ng mga rules ng company. Sarap-sarap pumasok. That is your passion. Kasi masaya ka habang ginagawa mo. Ngayon, kung naandyan ka na rin, talaga namang hindi forte mo. Tapos, nakita mo naman, hanapan mo para maging masaya ka. Lalo kung nasa edad ka na, huwag ka nang mamili. Kumbaga, siguro purpose na ni Lord na naandyan ka. Hindi mo lang binubuksan yung mga mata mo na, iyan pala ang mag-grow ka sa buhay dahil dyan. Diba? Minsan yun lang po yun Pag-aralan natin, kailangan maipakita natin yun. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, ang sarap ng pakiramdam, matatapos ang trabaho mo na masaya ka. Diba? Okay. So, last po natin is number 6, skills. Napakahalaga po ng skills. Ano yung skills sa mga security? Siyempre, implementation of rules. Kailangan marunong ka sa ganito, marunong kang gumawa ng report. Kailangan po yun para naman di habang buhay, naandyan ka sa pagiging plate card. Aangat ka, magiging officer ka. So, paigtingin mo yung skills mo. Kahit nasabi na sa playing guard ka, pagputihin mo yung trabaho mo. Ayusin mo yung sarili mo. Diba? Tapos, magaling kang gumawa ng report. Mag-ano ka ng mga ideas. So, dahil po doon, pag ito'y nakuha ng isang detachment, yung 6 na elemento na to para maging maayos yung team, sigurado po yan, magiging tuloy-tuloy yung pagiging ng kontrata at the same time, yung ating manager, matutuwa yan. So ano lang po talaga yan, sa mga officer, huwag tayong mapagod na yan, tigas ang ulang kulit nito. So ano yun natin, pag talaga namang dumating na sa point na lahat ginawa na natin, hindi pa rin natututo, that's the time isurrender natin sa agency yan. Ganun po dapat, huwag agad yung sandali pa lang nagkamali lang, tinanggal na natin. So, hindi po good leader ang magiging natin dyan. Kahit anong gawin natin pag ganyan tayo, makakabunay sa magandang team. Talagang dumadaan po talaga sa mabusisi at maproseso po yan. Sabi, you have to trust the process. Kailangan may sinusundan ka ng system. So, ito po yun, ulitin po natin yung 6 elements of effective team. Number 1 is goal. Roles, number 2. Number 3 is ways of work. Number 4 is relation. Number 5 is passion. And number 6 is skills. So I hope po nasagot ko po yung mga tanong ng iba nating followers about dun sa kanilang detachment. Isa lang po, iyan po yung mga sangkap na pwede po natin gawin sa ating po mga detachment at sa ganun po maging maayos at mapanatili ang pagiging teamwork ng bawat isa. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.